Breaking, Klay Thompson, malapit nang naging Laker. Buyout sa Mavericks malapit na. At Kevin Durant, pinaburan ang Sixers ni LeBron kaysa sa sarili niyang Warriors team. Ito raw ang dahilan kung bakit mas malakas daw ang Sixers ngayon. Isa na namang malaking balita ang yumanig sa NBA matapos lumabas ang panibagong update tungkol sa kinabukasan ni Klay Thompson. Sa mga nakaraang linggo, isa siya sa mga pinakamaraming pinag-uusapang veterano sa off-season at ngayon ay tila papalapit na ang kanyang pag-alis sa Dallas. Habang patuloy na inaayos ng Mavericks ang direksyon ng kanilang team, lumalakas ang paniniwalang hindi nakabilang sa kanilang pangmatagalang plano ang 4-time NBA champion. Dahil dito, naging sentro ng usapan kung saan kaya maglalaro si Thompson sa susunod na season. Noong una, maraming ulat ang nagsasabing ang Miami Heat ang may pinakamalaking tsansang makuha ang veteranong shooter. Lumabas pa ang balita na handa umano ang Heat na unahin ang pagpirma sa kanya sakaling tuluyang mabuyout ang natitira niyang kontrata sa Dallas. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang ipahiwatig ng Mavs na mas gusto nilang pag-usapan ang isang sign and trade deal kaysa agad na pakawalan ang veterano. Dahil dito, pansamantalang humina ang usapan tungkol sa Miami at nagsimulang lumutang ang posibilidad ng pagbabalik ni Thompson sa Golden State. Gayunpaman, hindi lamang ang Warriors at Heat ang lumilitaw na posibleng destinasyon. Ayon sa mga pinakahuling ulat, bukas din umano si Klay na lumipat sa Los Angeles at sa ngayon ay ang Lakers ang itinuturing na pangunahing paborito upang makuha ang kanyang serbisyo. Mas lalo pang uminit ang usapan matapos ibahagi ni Mark Jacobs ng Lakers Film Studio ang isang mahalagang update. Ayon sa kanyang ulat, papalapit na umano sa isang buyout agreement sina Thompson at ang Dallas Mavericks. Kapag natapos ang proseso at makalusot siya sa waivers, inaasahan umanong pipirma siya sa Lakers. Kung matutuloy ito, madaragdagan ang LA ng isang subok na 3-point shooter na may 4 na kampyonato at napakalaking karanasan sa pinakamalalaking laban sa NBA. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa dalawang team, marami ng Lakers fans ang nagsisimulang umasa na malapit nang mangyari ang naturang paglipat. Sa papel, malaking tulong si Thompson para sa kanila. Bagamat hindi na siya ang parehong player na namayagpag noong kanyang kasagsagan sa Golden State, nananatili siyang isa sa mga respetadong shooters sa liga. Noong nakaraang season sa Dallas, nagtala siya ng average na 11.7 points, 2.1 rebounds at 1.4 assists bawat laro. Nakapag-shoot din siya ng halos 38% mula sa 3-point line, patunay na nananatili pa rin ang kanyang kakayahang magpasok ng mahihirap na shooting mula sa labas. Kung makakasama niya si Luka Doncic, magkakaroon ang superstar guard ng isa pang mapagkakatiwalaang target sa perimeter. Kilala si Doncic sa kanyang kakayahang lumikha ng open shots para sa kanyang mga kakampi at maaaring muling makinabang dito si Thompson. Noong magkasama sina Klay at Doncic sa Dallas noong 2024-2025 season, mas naging epektibo si Thompson sa opensa na nagpapakita ng magandang chemistry nila. Bukod sa kanyang elite shooting, malaking maiaambag din niya ang kanyang karanasan, leadership at championship mentality sa batang roster ng Lakers. Gayunpaman, may mga pagdududa pa rin sa kanyang depensa, lalo na laban sa mas bata at mas mabilis na mga team sa Western Conference. Kung mapupunta siya sa Lakers, maaari ring mabawasan ang tsansa ng team na kunin si Jonathan Kuminga ngayong off-season. Sa kasalukuyan, wala pang pinal na kasunduan dahil hinihintay pa ang opisyal na buyout ni Thompson sa Mavericks. Ngunit kung matutuloy ang paglipat, maaari itong maging malaking dagdag sa hangarin ng Lakers na muling makipaglaban para sa kampyonato sa susunod na season. Sa inyong palagay, magandang desisyon ba para sa Lakers ang pagkuha kay Thompson? Makakatulong ba siya upang mas lumakas ang kanilang tsansa sa kampyonato o mas dapat nilang unahin ang mas batang players? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. Sa kabilang balita, isa na namang mainit na usapan ang umusbong sa mundo ng NBA matapos magbigay ng kontrobersyal na opinyon si Kevin Durant tungkol sa bagong anyo ng Philadelphia Sixers. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinuri ang dati niyang team na Golden State. Sa halip, iginiit niyang mas malakas umano ang kasalukuyang Sixers na pinamumunuan ni LeBron James kaysa sa tanyag na Warriors super team noong 2017. Naging viral ang serye ng mga komento ni Durant sa Instagram kung saan direkta niyang ipinaliwanag kung bakit naniniwala siyang mas kumpleto at mas mapanganib ang bagong roster ng Philadelphia kumpara sa team na minsang tinawag na isa sa pinakamalakas sa kasaysayan ng NBA.
matatanda ang bahagi siya ng Warriors super team na kinabibilangan nina Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Ang grupong ito ang naghari sa liga at nagkampiyon ng magkasunod noong 2017 at 2018 habang paulit-ulit na tinalo ang Cleveland Cavaliers ni LeBron James sa NBA Finals. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang tagumpay, tila naniniwala si Durant na may mas mataas na potensyal ang kasalukuyang Philadelphia. Hindi lamang iyon ang naging laman ng kanyang pahayag. Sinagot din niya ang mga bumabatikos sa kanya at sinabing marami umano ang hindi nakikinig sa tunay niyang punto dahil emosyon ang inuuna. Ayon sa kanya, marami pa ring fans ni James ang naniniwalang ninakaw niya ang 2 kampyonato na maaaring nakatulong sana upang mas mapalakas ang argumento ni LeBron bilang greatest of all time. Dagdag pa ni Durant, sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa basketball, marami ang agad tumututol nang hindi man lang inuunawa ang kanyang sinasabi. Para sa kanya, mas pinapairal ng ilan ang emosyon kaysa ang mismong usapin sa loob ng laro. Mas naging kapansin-pansin ang kanyang mga pahayag dahil hindi ito ang unang pagkakataong inihambing niya ang bagong Philadelphia sa dating Warriors super team. Sa katunayan, ilang ulit na rin niyang ipinahiwatig na nakikita niya ang parehong antas ng talento at lalim ng lineup sa kasalukuyang team ng Sixers. Kung babalikan ang kasaysayan, isa sa pinakamalalaking balita sa NBA ang naging desisyon ni Durant noong 2016 na lisanin ang OKC Thunder upang sumali sa Golden State. Marami ang bumatikos sa kanyang naging hakbang dahil sumama siya sa team na katatapos lamang magtala ng makasaysayang 73 wins sa regular season. Ngunit nang magsama-sama sina Durant, Curry, Thompson, Green at Andre Iguodala, halos wala nang nakapigil sa Warriors. 3 sunod na NBA Finals ang kanilang narating at 2 magkasunod na kampyonato ang kanilang napanalunan. Sa panahong iyon, marami ang naniniwalang sila ang isa sa pinakamalalakas na team na nabuo sa kasaysayan ng liga. Ngayon naman, malaking hamon ang naghihintay sa bagong Philadelphia Sixers upang patunayan kung tama nga ba ang pananaw ni Durant. Pinangungunahan ang team ng veteranong si LeBron James na kahit nasa edad na 41 years old ay patuloy pa ring nagpapakita ng mataas na antas ng laro. Kasama rin niya ang former MVP na si Joel Embiid na inaasahang makakabalik sa kanyang pinakamahusay na kondisyon matapos ang sunod-sunod na injuries. Bukod sa kanila, naroroon din sina Jaylen Brown, Tyrese Maxey at ang batang rising star na si VJ Edgecombe na inaasahang magiging mahalagang bahagi ng kinabukasan ng team. Sa papel, hindi maikakailang isa ang Philadelphia sa mga pinakamatitinding contenders ngayong season. Ngunit ang tunay na sukatan ay kung magagawa ba nilang isalin ang kanilang talento sa tagumpay sa loob ng court. Sa ngayon, opinyon pa lamang ito ni Durant. Ngunit kung magtatagumpay ang Sixers at maaabot ang kampyonato, maaaring mas marami ang sumang-ayon na tama ang kanyang naging pahayag. Kayo, ano ang masasabi nyo? Mas malakas ba talaga ang bagong Philadelphia Sixers nina LeBron at Embiid kaysa sa maalamat na 2017 Golden State Warriors nina Kevin Durant at Stephen Curry? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang NBA updates.